Nakakasakalang tensyon. Dumadagundong ang dibdib ni Tanggol habang mahigpit siyang hinawakan ni Ramon, ginagabayan sa gitna ng kaguluhan. Matagal na nilang hinintay ang muling pagkikita kay Marites, kaya't bawat hininga ay mabigat, puno ng pag-asa at pangamba. Basa ng ulan at alikabok ang hangin ng Quiapo, buhay ang mga lansangan sa mga taong nagmamadali. Walang kamalay-malay sa unos na paparating. Ngunit papalapit na ang panganib. Mabibigat ang yabag ng mga tauhan ni Rigor. Umuugong ang kanilang tinig sa dilim. Mula sa malayo, nakamasid si Rigor gamit ang binoculars, malamig na bulong. Paparating na sila. Dapat perpekto ang lahat. Walang pagkakamali. Biglang lumitaw ang mga armadong figura mula sa anino. Pinalibutan sila. Umalingaw-ngaw ang putukan. Bumasag sa katahimikan. Mabilis na lumapit si Tanggol kay Marites. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang matakot. Narito kami para sa iyo. Isang figura ang lumapit. Nakasuot ng itim na baluti. Kumikislap ang talim ng espada. Nagpaputok si Ramon, ngunit walang epekto ang mga bala. Nanginig ang tinig ni Tanggol. Paano ito posible? Nanigas si Marites sa takot. Ngunit bago tumama ang espada, lumitaw si Don Rodolfo Julio, hawak ang bakal na pamalo. Hindi mo siya mahahawakan. Isang malakas na hampas ang nagpaatras sa kalaban, ngunit sumugod pa ang iba pang gunmen mula sa gilid. Mabilis na hinila ni Tanggol at Ramon si Marites papasok sa madilim na eskinita. Doon, bumagsak ang luha ni Marites. Bakit bawat hakbang ay may kaaway? Pulong niya. Pinatatag ni Tanggol ang sarili. Hindi sapat ang lakas. Kailangan natin ng kakampi. At sa sandaling iyon, nakilala ni Marites ang isa sa mga kalaban, si Hestor, dating kaalyado ni Rigor. Hestor, ikaw? Sigaw niya. Mapang-uyam ang ngiti nito. Hindi mo naiintindihan, Marites. Ito ang kapangyarihan. Ito ang pagkakataon. Nagpatuloy ang labanan. Nagkaaberya ang baril ni Ramon habang tinakpan ni Tanggol si Marites ng kanyang katawan. Bawat segundo'y parang walang hanggan, malapit na ang kamatayan. Ramon, kailangan nating protektahan siya. Hindi dapat masaktan si Marites, panata ni Tanggol. Biglang sumabog ang bomba malapit. Yumanig ang lupa, bumalot ang usok at alikabok. Sa kaguluhan, naiwan si Marites, nanginginig, luhay dumadaloy. Marites, hawakan mo ang kamay ko? Sigaw ni Tanggol. Ngunit bago niya magawa, lumitaw ang katotohanan. Ang nakabaluting kalaban ay si Amir, dating kaibigan ni Tanggol, ngayoy alipin ng kapangyarihan ni Rigor. Hindi mo ako makokontrol, Tanggol. Sigaw ni Amir, muling sumugod. Mabagsik ang laban, bawat putok, bawat hampas ay puno ng galit at desperasyon. Ngunit dumating si Don Julio kasama ang mga pulis. Nagbago ang agos ng digmaan. Naigupo si Amir, napaurong si Hestor. Ngunit hungkag ang tagumpay, nakamasid si Rigor mula sa anino, nakangisi ng malupit. Hindi pa ito tapos, muli tayong magkikita. Sa bubungan, hingal na hingal sina Ramon at Marites. Binalot ng usok at takot ang hangin. Mahigpit na kumapit si Marites kay Ramon. Tanggol, ano ang gagawin natin? Pinatatag ni Ramon ang tinig. Magtiwala ka. Kung dahan-dahan tayong kikilos, hindi nila tayo mahuhuli. Sundan mo ang bawat hakbang. Ngunit muling bumalik ang panganib. Muling lumitaw si Amir sa kalapit na bubungan, hawak ang baril, tumatawa ng malakas. Hindi ninyo kami matatalo. Bumagsak ang mga smoke bomb, kumalat ang kalituhan sa mga tauhan ni Rigor. Sinamantala ni Tanggol ang pagkakataon. Marites, dahan-dahan, kailangan nating tumawid sa bubong. Ito ang ating pagtakas. Tumalon sila mula bubong, patungo sa bubong hanggang makita ni Ramon ang isang nakatagong silid. Dito, Marites. Sa loob, mas ligtas. Pagpasok nila, nagulat sila. Ito pala ang command center ni Rigor. Mga mapa, file, at armas na nakakalat. Sa gitna,
Isang sobre na may pangalan ni Marites. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan ito. Sa loob, mga litrato ng pamilya ni Tanggol at Marites at isang sulat. Alam namin kung sino ka at kung sino ang mahalaga sa iyo. Sumunod ka o may magdurusa. Magpasya bago maubos ang oras. Nabalot sila ng takot. Si Amir ba? O si Rigor mismo? Pinatatag ni Tanggol ang tinig. Hindi. Kailangan nating umalis. Kaligtasan muna. Ngunit bago sila makalabas, biglang bumukas ang pinto. Sumugod ang mga armadong lalaki, pinalibutan sila. Napasigaw si Marites. Tanggol, hindi ko kaya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Kaya mo. Huwag kang matakot. Magkasama tayo. Hindi ka nag-iisa. At sa sandaling iyon, napansin ni Ramon ang isang nakatagong hagdanan sa sulok. Tanggol, dito. Ito ang daan. Ang hagdanan ay patungo sa likod ng gusali, ang kanilang tanging pagkakataon upang makatakas. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Mabilis at nakakatakot ang habulan sa hagdanan. Bawat yapak ay umuugong kasabay ng pagtugis ng kaaway. Sa likod ng gusali, lumitaw ang lumang truck na tila kaligtasan. Dito tayo makakatakas. Mariing wika ni Tanggol, sabay bukas ng pinto. Sa loob, nagpakilala ang driver, si Lino, dating tauhan ni Rigor, ngunit lihim na tumalikod sa kanya. Tumakay na, ako ang bahala, pangako niya. Nagliliyab ang mga mata sa paninindigan. Umugong ang truck at sa labas sumabog ang kaguluhan, putukan, pagsabog, sigawan na pumunit sa gabi. Ngunit sa loob, sina Tanggol, Ramon at Marites ay patuloy na lumalaban, mabigat ang dibdib sa takot. Mahinang bulong ni Marites. Tanggol, may mas masahol pang paparating. Tumango si Tanggol, mabigat ang mukha. Ramon, hawakan mo siyang mahigpit. Hindi tayo pwedeng matisod. Kailangan nating mabuhay. Mula sa bubungan, muling lumitaw si Amir, hawak ang baril, tumatawa ng malakas. Hindi kayo makakaalis ng buhay. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa mga eskinita. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Tanggol sa mas mababang bubong, sabay hilak kina Ramon at Marites. Bawat talon ay tila pakikipaglaro sa kamatayan. Natisod sila sa isang abandonadong gusali kung saan natuklasan ang isang lihim na silid, mga sulat, mapa at estratehiya ni Rigor upang wasakin ang mga pamilya. Napaluha si Marites. Hindi ko akalaing ganito siya kalupit. Pinatatag siya ni Tanggol. Hindi pa tapos ang laban, mas mabibigat pa ang darating. Isang katok ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang isang misteryosong babae, kumikislap ang mga mata, hawak ang sobre. Hindi si Rigor lang ang kaaway ninyo, mas malalakas na puwersa ang paparating. At agad siyang naglaho, iniwan ang mga dokumentong nagbunyag na si Amir ang sandata ni Rigor. Mariin ang tinig ni Tanggol. Kailangan nating tumakas. Ramon, Marites, maghanap ng sasakyan. Ngunit bago sila makagalaw, sumugod ang 5 tauhan ni Rigor. Umalingaw-ngaw ang putukan, bumalot ang usok. Matindi ang paglaban ni Tanggol. Tinakpan ang kanyang mga kasama. Napasigaw si Marites. Hindi ko na kaya. Mahigpit ang hawak ni Tanggol sa kanyang kamay. Ligtas ka, hindi kita mawawala. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha habang patuloy na nakikipaglaban. Sa gilid ng kalsada, naghihintay ang isa pang truck. Ito ang ating pagtakas. Sigaw ni Tanggol. Mabilis silang sumakay, ngunit muling sumugod ang mga tauhan ni Rigor. Habang umaandar ang truck, lumitaw ang isang anino, isang dating kakilala, ngayoy may sariling laro. Inabot niya kay Tanggol ang isang sobre. Sa loob, mas madidilim na katotohanan. Koneksyon ni Rigor sa gobyerno, plano niyang pabagsakin ang merkado at ang hindi inaasahang alyansa ni Amir. Huminga ng malalim si Tanggol.
Ramon, Marites, kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Ang laban na ito ay hindi lang laban kay Rigor, kundi laban sa mas malalaking puwersa. Mariin ang sagot ni Ramon. Handa kami. Tumango si Marites. Takot ang mga mata, ngunit matatag ang puso. Umusad ang truck sa dilim ng gabi, habang unti-unting naglaho ang kamera sa madidilim na lansangan. Mula sa anino, lumitaw ang isang dambuhalang figura. Hawak ang isang lihim na kayang baguhin ng lahat. Hindi pa tapos ang digmaan. Lalong lumalapit ang panganib. At sa bawat puso, takot, pag-ibig, at tapang ang sabay na nagliliyab, ang tunay na diwa ng isang dramatikong saga. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.